Ako si Maria, 38 taong gulang, isang pangkaraniwang asawa at ina na patuloy na lumalaban sa araw-araw na hamon ng buhay. Ngunit sa likod ng aking simpleng pamumuhay, mayroon akong isang malaking ipinagmamalaki, isang ilaw na nagsisilbing gabay sa aking madilim na mundo. Siya ay walang iba kundi ang aking ina, si Rosa. Ang aking ina ay isang napakagandang babae. Kahit pa siya ay nasa ika-60 taon na ang kanyang buhay, ang kanyang balat ay nananatiling makinis, walang bahid at may taglay na ningning. Tuwing umaga, matagal siyang nakaupo sa harap ng kanyang salamin, maingat na inaalagaan ang kanyang sarili. Tila ba ang kagandahang, iyon ay isang gantimpala para sa lahat ng pihati at paghihirap na kanyang pinagdaanan sa nakaraan. Ang kasalukuyang asawa ng aking ina na tinatawag kong Tatay Eduardo ay napakabuti at mapagmahal sa kanya dahil sa kanyang pag-aalaga. Tuluyan nang naiwan ng aking ina ang kanyang lumang damit panluto at ngayon ay madalas nang nakasuot ng magagarang damit na yari sa seda at ang kanyang maikling buhok ay palaging maayos. Siya ay naging isang tunay na senyora. Masaya-masaya ako sa pagbabagong ito sa kanyang buhay. Sariwa pa sa aking alaala ang mga madidilim na araw noong ako ay bata pa. Ang aking tunay na ama na si Tomas ay laging umuuwing lasing, sinisira ang gamit sa bahay at nananakit. Sa mga gabing iyong kalupitan, yakap-yakap ako ng aking ina, pareho kaming nangingini sa tako sa isang sulok ng aming maliit na bahay. Nang makawala kami sa impyerno iyon at makahanap ng kapayapaan sa piling ni Tata Eduardo, nakaramdam ako ng matinding ginhawa. Sa wakas, naisip ko karapat-dapat ang aking ina na maging masaya at mahalin bilang isang tunay na babae. Wala akong kahit anong pagdududa sa kanyang kaligayahan. Ngunit lahat ng iyon ay nagbago nung pumasok ang panahon ng tag-init. Isang maliit na bitaang nagsimulang sumira sa perpektong buhay ng aking ina. Tuwing sasapit ang araw ng Miyerkules, may napapansin akong kakaiba sa kanya. Isang hapon, pagkatapos kong ihatid ang aking anak sa paaralan, dumaan ako sa kanilang bahay. Nakita ko siyang abala sa pag-ayos ng kanyang sarili, tila may mahalagang pupuntahan. Karaniwan, ang amoy na aking ina ay banaya, tulad na amoy na sabon o sampagita. Ngunit ng araw na iyon, isang napakatapang at nakakahilong amoy ng pabango ang sumalubong sa akin. Parang may sinusubukan siyang takpan na isang masamang amoy, isang lihim na ayaw niyang malaman ng iba. Habang nakaupo ako sa upuan at hawa ang isang tasa ng kape, pinagmasdan ko siya sa harap ng salamin. Nagpapahid siya ng matingkad na pulang kulay sa kanyang labi. Hindi iyon ang kulay na madalas niyang ginagamit. Napansin ko ang pangingining kanyang daliri habang sinusundan ang hugis ang kanyang bibig. Ang kanyang noo ay panakanakang kumukunot, tila may malalim at mabigat na dinadala sa kanyang isipan. Hindi iyon mukha ng isang taong nasasabi, kundi isang taong naghahanda para sa isang malaking laban. Ina, sino ba ang kikitain mo at masyado kang nag-ayos ngayon? Iba ang kilos mo, pabiro kong tanong. Halatang nagulat siya sa aking tini. Tiningnan niya ako mula sa salamin at mabilis na ibinaba ang kanyang tingin. Pabigla niyang isinara ang hawak niyang kagamitan sa pagpapaganda. Makikipagkita lang ako sa mga lumang kaibigan. Kailangan ko maayos dahil tumatanda na ako, sagot niya. Ngunit ang kanyang boses ay mas mataas kaysa sa normal at nangingini ang dulo ng kanyang salita. Umiwas siya ng tingin at madaling kinuha ang kanyang mamahaling kalupi na iniregalo sa kanya ni Tatay Eduardo noong anibersaryo nila. Nang dumaan siya sa aking harapan, naramramdan ko ang pagbabago ng ihip ng hangin. Isang malamig, mabigat, at mapagimasik na hangin ang dumampi sa aking balat. Nang tuluyan siyang makalabas at naiwan ako ng isa sa tahimik na bahay, hindi ko maiwasang yakapin ang aking sarili sa lamig. Kahit tirakang araw sa labas, isang maitam na ulap ang nagsimulang bumalot sa aking puso. Saan siya pumupunta tuwing Miyerkules? Bakit kailangan niyang matago sa likod ng matapang na pabango? Mula ng araw na iyon, kinailangan kong labanan ang lumalaking pagdududa sa aking isipan, hindi maari.
Pagkatapos nga lahat ngang kanyang tiniis, magagawa ba niyang maganap ngang iba at sirain ang kapayapaang matagal naming hinintay? Kung totoo man ito, ano ang gagawin ko? Paano na si Tatay Eduardo? Gusto siyang husgahan ng aking isip, ngunit sa kabilang banda sinusubukan siyang unawain ng aking puso. Babae rin siya, at marahil ay gusto niyang bawiin ang nga nawalang taon ng kanyang kabataan. Ngunit kung hindi si Tatay Eduardo ang kasama niya, hindi ba iyon isang malaking kataksilan? Gabi-gabi akong nakatinggala sa kisame. Tinatanong ang aking sarili, ang kaligayahan ng aking ina ang pundasyon ng aking sariling pamilya. Kung babagsak siya, guguho rin ang lahat ng pinahirapan kong buuin. Gusto ko siyang protektahan, ngunit gusto ko ring malaman ang katotohanan sa likod ng kanyang makilos. Ina, ano ba ang itinatago mo? Dumating ang sumunod na Miyerkules. Pakaalis na aking ina, nakita ko ang isang nakatiklop na papel sa ilalim ng upuan. Nangingini ang aking makamay nang kunin ko ito. Isa itong resibo at ang pangalang nakasulat doon ay nakpatigil sa ikot ng aking mundo. Di masalang tuluyan, isang marumi at lumang gusali sa isang madilim na eskinita sa Tondo. At sa tabi ng pangalan ng lugar, may nakasulat na pangalan ng isang lalaking hindi ko kilala. Nanlami ang buong katawan ko. Halos marinig ko ang pakbasa ng aking puso sa sahig. Ina, paano mo nagawa ito sa lugar na iyon? Nadilim ang aking paningin dahil sa tindi ng galit at pagkabigo. Ang inang palagi kong tinitingala at iginagalang ay isusuko ang kanyang dangal sa isang maruming kwarto. Hindi ako makahinga sa tindingang sakit. Sa sandaling iyon, napasya ako, susundan ko siya. Kailangan kong makita ng sarili kong nga mata ang kasalan ng kanyang ginagawa. Napali ako ng isang simpleng damit, isang kulay na hindi madaling mapansin. Ang aking mukha sa salamin ay namumutla, ngunit ang aking mga mata ay nagliliyap sa galit. Kinuha ko ang aking gamit at lumabas ng bahay. Sinusundan ang natitirang amoy ng kanyang pabango. Ang sikat ng araw ay napakaliwanag, ngunit ang luhang pumapata sa aking mata ay nagpapalabo sa aking paningin. Bakit ba ang pinakamasakit na katotohanan ay palaging nangyayari sa pinakamagandang araw? Sumakay ako sa aking sasakyan at sinundan ang daan patungo sa lugar na iyon. Ang aking puso ay kumakabo ng napakabilis. Ngayon, malalaman ko na ang lihim ng Miyerkules ng aking ina. Ngunit handa ba akong harapin ang lalaking kasama niya sa loob ng maruming kwartong iyon? Mahigpit ang hawak ko sa manibela habang sinusundan ang puting sasakyan ng aking ina. Ang nga ugat sa aking kamay ay tila puputo na sa sobrang diin. Ang bawat paktibok ng aking puso ay ramdam ko hanggang sa aking lalamunan. Napakaliwanag ng sikat ng araw sa labas, tumatama sa makinis na sasakyan ng aking ina, ngunit sa loob ng aking dibdib ay isang napakadilim na bagyo ang namumuo. Pumikos siya sa isang kanto. Sumunod ako. Paulit-ulit akong nagdarasal sa aking isipan. Ina, parang awa mo na. Umuwi ka na. Sana hindi totoo ang nasa papel na iyon. Sana namamali lang ako. Ngunit unti-unting nabago ang tanawin. Nawala ang mga malalaking gusali at malilinis na kalsada na nakasanayan namin. Pumasok kami sa mga masisikip na kalye kung saan naunahan ang mga tricycle at may ingay na jeep. Ang simoy ngang hangin ay napalitan ngang amoy ngang malansang kanal at may tim na usok ng gatambutso. Ang nabahay ay dikit-dikit luma at tila anumang oras ay bibigay na. Tumigil ang sasakyan ng aking ina sa tapat ng isang gusaling halos mababa na ang pintura sa dingding. May nakasabit na luma at kalawanging karatula sa itaas. Di masalang tuluyan, ang ilang letra nito ay tanggal na. Ang pintuan ay tinatakpan lamang ng isang maruming kurtina na inililipat ng mainit na hangin. Ipinada ko ang aking sasakyan sa hindi kalayuan sa isang madilim na sulok kung saan hindi niya ako mapapansin. Halos hindi ako makahinga.
Nakagat ko ang aking ibabang labi hanggang sa malasahan ko ang sarili kong dugo, ngunit wala akong naramdamang sakit. Ang tanging nakikita ko lamang ay ang pagbaba ng aking ina sa kanyang sasaiyan. Lumingalinga siya marahil ay sinisiguro na wala nakakakilala sa kanya. Pagkatapos ng may buong pag-aakala, humabang siya papasok sa maruming lugar na iyon. Ang kanyang mamahaling damit ay hindi nababagay sa puti at duminga eskinita. Para siyang isang kalapati na kusang pumasok sa isang hawla ng maahas. Naririnig ko pa rin sa aking isipan ang tunog ng kanyang sapatos. Bawat hakbang niya ay tila patalim na ibinabaon sa aking dibdib. Hindi siya nakatubili, hindi siya natanong sa bantay na nakaupo sa labas, diri-diretso siyang umaiyak sa hagdan. Ibig sabihin, hindi ito ang unang pagkakataon. Kabisado na niya ang lugar. Bumaba ako ngang sasakyan, nang hina ang aking nga tuhod at muntik na akong mapaluhot sa sementadong kalsada. Kinailangan kong kumapit sa pinto ngang kotse upang makatayo. Galit, lungkot at matinding pagkabigo ang naglalaban-laban sa aking pagkatawa. Paano mo nagawa ito, ina? Pagkatapos na lahat ng ginawa ni Tatay Eduardo pa sa atin. Iniyahon niya tayo sa hirap, binigyan ng bagong buhay, inalagaan ka na parang reyna, tapos ganito ang igaganti mo. Nangingini kung kinuha ang aking telepono mula sa aking bulsa. Pinindot ko ang numero ni Tatay Eduardo. Habang naghihintay na sagutin niya ang tawa, patuloy ang pag-agos ng aking ngaluha. Hello Mariana, may kailangan ka ba? Ang boses ni Tatay Eduardo ay pelejing malambing e punong pearuga. Sa pagkakataong iyon, tila naging isang punyal ang kanyang kabaitan. Hindi ako makapagsalita. Nakabara ang aking maluha sa aking lalamunan. Nang tuluyan akong makabuong ng salita, halos hindi ko na makilala ang sarili kong boses dahil sa tinding ng pag-iyak. Tay, nandito po ako ngayon sa Tondo, sa di masalang tuluyan. Parang awan niyo na pumunta po kayo rito ngayon din. Nandito si Ina at iba ang kinikilos niya. Pagkatapos kong ibaba ang tawag na natili akong nakatayo sa kalye, tinuyong mainit na hangin ang aking maluha, ngunit ang butas sa aking dibdib ay lalong lumaki. Ang imahe ng papektong ina na palagi kong sinasamba ay tuluyan ng nadurok at naging abo. Humabang ako papasok sa madilim na pasilyo ngang tuluyan, ang hagdan ng gawa sa kahoy ay umingi sa bawat apak ko, ang amoy ngang alat sigarilyo at luma basang kahoy ay nanunuot sa aking ilong. Sa ikalawang palapak, may naririnig akong mga nak-away, mga halaha na walang galang at ugong ng lumang ventilador, ngunit napatuloy ako hanggang sa ikatlong palapak. Tumigi ako sa tapat ng kwarto 302. May liwanag na tumatagos mula sa siwang ng pinto. Inilapit ko ang aking tainga. Narinig ko ang mabigat at malalim na pahinga at ang tunog ng tubig na tila ginagalaw sa isang palanggana. Hindi iyon ang kalmadong pahinga ng aking ina na kilala ko. Tunog iyon ng isang taong napipigil ng matinding damdamin. Inabot ng aking nanginginig na kamay ang hawakan ng pinto. Napakalami ng bakal na iyon. Kapak binuksan ko ang pintong ito. Alam kong hindi na babalik sa dati ang aking buhay. Masisira ang aming pamilya at baka kamuhian ko ang aking ina habang buhay. Ngunit bago ko pa man maipihit ang hawakan, narinig ko ang mabilis na mga yabak mula sa hagdan, nandiyan na si Tatay Eduardo. Namumutla ang kanyang mukha, halos kasing puti ang papel at pawis na pawis ang kanyang no. Humangos siya papalapit sa akin at hinawakan ang aking kamay, kasing lamig nga yelo ang kanyang palat. Anak, totoo ba? Nandiyan ba talaga ang iyong inasalo? Tanong niya, ang kanyang nga mata ay nakmamakaawa na sana ay nagsisinungaling lamang ako o baka nakakamali lang nang nakita. Tumango ako ng walang imi. Buong lakas kong pinigil ang aking hininga at dahan-dahang ipinihit ang hawakan ng pinto. Ano kaya ang karumal-dumal na katotohanan ang bubunga sa amin sa loob nga madilim na kwartong ito? Bumukas ang pinto na may kasamang matinis na ingay na tila dumurog sa katahimikan na madilim na pasilyo.
Sa halip na ang pamilyar at matapang na pabango nga aking ina na inaasahan ko, isang nakakasukang amoy ang sumalubong sa aking ilong. Hindi ito amoy ngang pagtataksil o makamundong pagnanasa. Ito ay amoy ngang lumang gamot ng pinatuyong pawis ng ama nanak mumula sa mga pader at ng isang nabubulok na katawan. Amoy ito ng lalapit na kamatayan. Pumasok ang aking paningin sa loop ng makitit at madilim na kwarto. Ang kaysa isang ilaw na nakmumula sa kisama ay patay sindi, nagbibigay ng nakakatakot na anino sa bawat sulok. At doon, sa gitna ngang marumi at mainit na silid, nakita ko ang isang eksen ng mas masaho pa sa anumang bangungot na naisip ko habang nakatayo at nangingini sa labas. Sa ibabaw ng isang umugang kama, may isang matandang lalaki na nakahiga. Ngunit halos hindi na siya makmukhang tao. Para siyang isang tuyong sanga ng puno na binalot ng manipis at nangulubot na balat. Ang kanyang gabuto ay halos lumabas na at ang kanyang mata ay nakatiti sa kisame na walang kahit anong emosyon o kislap ng buhay. Ang kanyang malabi ay basa-basa na parang lupa matagal hindi inulan at ang bawat pahinga niya ay parang tunog ng kinakalakat na kadena sa semento. At sa tabi ng kama, naroon ang aking ina, ang paborito niyang mamahaling damit ay nakasampay lamang sa isang lumang silya sa gilid. Nakaluhot siya sa malamig at maruming sahig. Ang mga manggas ay nakatupi hanggang sa kanyang siko. Nakita ko ang nga ason na ugat na nakalabas sa kanyang nga braso at ang nga pulang palto sa kanyang nga kamay. Basang-basa ang kanyang nungang pawis. Maingat niyang isinasawsaw ang isang maliit na bimpo sa palanggana nga maligamgam na tubi. Tuwing ilulubo niya ang kanyang ga daliri sa tubi, napapansin ko ang panginginig ng ga ito. Hindi iyon pangingini dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pagod at isang malalim na kalungkutan na naipon sa paglipas ng panahon. Ina, lumabas ang salitang ito mula sa aking bibig, ngunit halos walang tunog na narinig, parang isang hanging dumaan lamang na nawala sa kawalan. Hindi siya lumingon, tila wala siyang lakas para igalaw ang kanyang ulo papunta sa direksyon ko. Patuloy lang siya sa papigan ng bimpo at dahan-dahang pinunasan ang tuyo at mabutong dibdib ng matanda. Nang pagkakataong iyon, napadako ang aking paningin sa isang maliit at lumang lamesa sa tabing kama. May isang kupas na litrato na nakaipit sa isang lumang pitaka na nakabukas. Lumapi ako ng dahan-dahan, parang hinihilin ng isang hindi nakikitang puwersa. Isang litrato iyon ng aking ina nung kabataan niya at sa tabi niya may isang lalaking nakangiti ng malapat habang buhat-buhat ang isang maliit na bata. Ako ang batang iyon. Bumilis ang tibok ng aking puso. Nanigas ang aking buong katawan habang pilit kinikilala ang lalaking nasa larawan, ang lalaking sumira sa aking pakebata. Ang halimaw na nabigay sa amin nga hindi mabilang na pasa at luha. Ang aking tunay na ama si Thomas. Panginoon ko, ang matandang halos, magingalo, nasa ibabaw ngang maruming kamaay ang lalaking natapon sa amin sa pinakamasiling impyerno. Isang matinding galit ang sumabog mula sa pinakamalalim na bahagi ng aking dibdib. Mas matindi pa ito kaysa sa pakiramdam ng patataksil na inisip ko kanina. Isang malalim at madilim na pandidiri ang bumalot sa aking kaluluwa. Ina, nasisiraan ka na bang bait? Anong ginagawa mo rito? Sigaw ko, ang aking boses ay pumuto ay umalingawaw sa apat na sulok ng kwarto. Nakalimutan mo na ba ang ginawa ng halimaw na iyan sa atin? Sabi mo sa akin, matagal na siyang patay. Sabi mo huwag na nating babanggitin ang pangalan niya kahit kailan. Nagulat ang aking ina. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang ulo upang tingnan ako. Ang kanyang mukha ay hindi na ang mukha ng mayamang senyora na palagi kong nakikita. Kalat-kalat ang kulay sa kanyang mukha dahil sa luha at pawis at ang kanyang mata ay namumula at magang-maga. Ngunit sa likod ng maluhang iyon, may nakita akong isang daga ng kalungkutan na ngayon ko lamang nasaksihan. Maria, nandito ka pala? Halos bulong na sabi niya, ang kanyang boses ay tuyo at basat parang dahon na tapakan. Bumaling siyang muli sa matanda at hinawakan ang kamay nito na napakahipit. Hindi ko matanggap ang nakikita ko.
Ang lalaking ito ang umubos sa kanyang lakas at kinabukasan nung kami ay iniwan niya. Si Tatay Eduardo, ang lalaking nakatayo ngayon sa likuran ko at walang imik, ang naahon sa kanya mula sa hirap. Paano niya nagagawang hawakan ang balat ng aming tagapagpahirap ng may ganoong pag-ingat at lembing? Humarap sa akin ang aking ina, ang gamata ay nakatitik sa matanda. Maria, ayon sa manggagamot, hindi naabot ng 2 linggo ang taong ito. Sabi niya, ang paningin ay nananatili sa nakapikit ng gamata ng aking ama. Gusto ko lang siyang umalis sa mundong ito ng malinis ay parang tao. Ito na lamang ang huling respeto na maibibigay ko sa kanya at sa aking nawasak na nakaraan. Ang bawat salita niya ay tila patalim na patuloy na sumusuga sa aking isipan. Ang matapang na pabango na ginagamit niya tuwing Miyerkules ay hindi para mangakit ng ibang lalaki. Ginagamit niya iyon upang takpan ang amoy nga mubulok na kwartong ito at upang maitago ang bigat ng kanyang sariling budi na patuloy na bumabagaba sa kanya. Paano mo nasisigura ito, ina? Paano mo siya nagagawang hawakan? Naiyak na lamang ako, napaluhot sa sahi dahil hindi na kaya ng aking mga binti na dalhin ang bigat ng katotohanan na bumaksak sa aking balikat. Habang patuloy ang aking pagiyak, naramdaman ko ang paggalaw ni Tatay Eduardo sa aking likuran. Dahan-dahan siyang nalakat papasok sa kwarto at nilagpasan ako. Hindi ko alam kung anong galit at pasakit ang nasa kanyang puso ngayon. Paano tatanggapin ng isang asawa ang katotohanang inililihim ng kanyang kabiyaang paalaga sa dating asawa nitong nanakit at muntik nang pumatay sa kanila? Huminto si Tatay Eduardo sa tabi ng aking ina, ipinatong niya ang kanyang malaking kamay sa nanginginig na balikat nito. Ang inaasahan kong galit, sigawan at paksumbat ay hindi nangyari. Sa halip, isang tanong ang lumabas sa bibig ni Tata Eduardo na tuluyan na patigil sa paikot ng aking mundo. Mahal ko, sapat na ba ang init ng tubig para sa kanya? Bakit hindi mo sinabi sa akin upang natulungan kita sa pagdadala ng mabigat na krus na ito? Iyan ang salitang lumabas sa bibig ni Tatay Eduardo. Walang bahid ng galit, walang panunumbat, walang bakas ng selos o pandidiri. Tanging dalisay na pag-ibig at malalim na pag-unawa lamang ang umaling-aungaw sa kanyang tinik. Parang huminto ang paikot ng mundo ko. Nakasandal lamang ako sa maruming pader, hindi makapaniwala sa aking narinig. Inasahan kong sisigaw siya, magwawala at isusumpa ang aking ina. Ngunit sa halip na bagyo, isang tahimik na karagatan ng haba ang ipinakita niya. Dahan-dahang inangat ng aking ina ang kanyang paningin. Nang matama ang kanilang mata, tuluyan ng gumuho ang matibay na pader na itinayo niya upang itago ang kanyang lihim. Humagulgol ang aking ina. Isang iyak na namumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa, isang iyak ng taong napagod na maisa sa dilim. Ang kanyang luha ay naunahang pumatak sa palanggana, humahalo sa tubig na ginagamit niyang panlinis sa lalaking sumira sa aming buhay. Lumuhod si Tatay Eduardo sa tabi ng aking ina. Ang kanyang suot na mayos at malinis na barong ay sumayat sa maruming sahig na gawa sa semento. Hindi niya inalintana ang alikabo at dumi. Dadahan niyang kinuha ang basang bimpo mula sa nanginginig na mga kamay ng aking ina. Ako na ang gagawin nito, Rosa. Mapahinga ka muna. Bulong ni Tatay Eduardo. Pinamasdan ko kung paano idamping kanyang malalaki at magagaspang na kamay ang bimpo sa tuyong balat ni Thomas. Ang lalaking kumupkop sa amin, ang lalaking nagbigay sa aking ina ng buhay na marangya at puno ng respeto, ay siya ngayong nahuhugas sa lalaking nagtapon sa amin sa putik. Isang napakabigat na tapon na hindi kayang ipaliwanag ng kahit anong salita. Ang kalangitan at lupa ay tila naktakpo sa maliit at mabahong kwartong iyon sa tondo. Humarap sa akin ang aking ina.
Ang kanyang mukha ay basang-basa ngang luha at pawis. Umusok siya palapit sa akin at hinawakan ang aking malamig na mga kamay. Anak, patawarin mo ako kung inilihim ko ito sa iyo. Panimula niya, ang kanyang tinig ay nanginginig ngunit puno ang katapatan. Nang mabalitaan kong nandito siya at naghihingalo na, hindi ako nakatulog. Gabi-gabi kong nakikita ang kanyang mukha sa aking panaginip. Galit ako sa kanya, Maria. Dulang galit ang naramdaman ko sa lahat ng ginawa niya sa atin. Kung ganon, bakit mo siya inaalagaan ngayon? Bakit kailangan mo pang bumalik sa impyernong ito? Sumbat ko, pilit na pinipigil ang patuloy na paagos ng aking maluha. Dahil kung hahayaan ko siyang mamatay na parang isang hayop na pinabayaan sa kalsada, mananatili siya sa aking isipan habang buhay. Paliwanag ng aking ina habang nakatingin sa nakapikit at naghihingalong si Thomas, hindi ko ito ginagawa para sa kanya, anak. Ginagawa ko ito para sa aking sarili. Ginagawa ko ito para sa atin. Nais kong linisin ang kanyang katawan upang tuluyan nang luminis ang aking kaluluwa mula sa galit. Kailangan kong patawarin ang halimaw na ito upang tuluyan ko ng mayakap ang magandang buhay na ibinigay sa atin ng iyong Tatay Eduardo. Napayuko ako, nakaramdam ako ng matinding hiya. Ang pabango na ginamit niya tuwing Miyerkules, ang pulang kulay sa kanyang ngalabi, at ang magagarang damit, hindi iyon para mangakit. Iyon ay ang kanyang baluti, ang kanyang sandata upang harapin ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang nakaraan nang hindi nawawala ang kanyang dignidad. Pinrotektahan niya ang kanyang sarili mula sa amoy ngang kamatayan at nabubulok na alaala. At ako, ang sarili niyang anak, ay pinaginalaan siyang gumagawa ng kalaswaan. Patawarin mo ako, ina, bulong ko habang niyayakap siya ng mahigpit. Patawarin mo ako sa aking mga maling akala. Habang makayakap kami patuloy sa pagpupunas si Tatay Eduardo, na puno ng isang kakaibang katahimikan ang silid, nawala ang amoy ng nabubulok na kahoy at pinalitan ito ng isang sagradong pakiramdam ng pagpapatawad. Ang sikat na araw sa labas ay nasimula ng maging kulay kahel, tumatagos sa maliit na bintana at nagbibigay ng mainit na liwanag sa madilim na kwarto. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang naputol. Narinig namin ang isang kakaibang tunog mula kay Thomas, isang malalim at garagal na pahinga, tila may likidong nakabara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang payat na dibdib ay biglang umangat ng mataas. Napalingon kaming lahat sa kanya. Tumihil si Tatay Eduardo sa pagpupunas. Ang mga mata ni Thomas na kanina ay nakatiti lamang sa kisame at walang buhay ay biglang kumura. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang ulo na tila ba nangangailangan iyon ng labis na lakas. Tiningnan niya si Tatay Eduardo pagkatapos ay ang aking ina at panghuli ang kanyang gamata ay dumapos sa akin. Sa kauna-unahang pagkakataon mula no ako ay bata pa, nakita ko na malapitan ang mamata na kintunay na ama. Wala na ang bangis na ala, wala na ang put. Ang naroon lamang ay isang matinding takot at pangungulila. Bumuka ang kanyang mabita-bita na labi, pilit siyang bumubuong salita ngunit tanging mahinang ungo lamang ang lumalabas. Simulang mangini ang kanyang kanang kamay na kasing payak ng tingting. Dahan-dahan itinaas niya ang kanyang nangingini na hintuturo at itinuro ang ilalim ng lumang kama sa gawing ulunan kung saan may isang sementong tila sinadyayang sirain. Kunin ninyo, lumabas ang garalgal na bulong mula sa kanyang tuyong lalamunan. Kunin ang bayad ko sa... Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Isang malalim at huling buntong hininga ang kumawala sa kanyang bibig bago tuluyang bumaksa ang kanyang kamay sa gilid ng kama. Dumilat ng malaki ang kanyang nga mata ngunit tuluyan ng nawalan ng ilaw ang nga ito. Pumanaf na si Thomas. Ngunit ang kanyang huling tinuran at ang kanyang itinuro sa ilalim ngang kamaay na iwan ng isang malaking katanungan na nagpatayo sa mga balahibo ko sa bato. Ano ang itinago niya sa ilalim ng sahi ng maruming tuluyang ito at anong kabayaran ang tinutukoy ng isang taong walang-wala na sa buhay? Binalot kami ng isang nakakabinging katahimikan sa loob ng maliit na kwartong iyon. Tanging ang ugong ng lumang ventilador at ang malalayong busina ng nga sasakyan sa labas ang naririnig.
Ang kamay ni Thomas na kanina lamang ay nakaturo sa ilalim ng kama ay tuluyan ng bumaksak at nawalan ng buhay. Ang kanyang mamata ay nanatiling nakadilat, tila may hinahanap sa kisame, ngunit wala naroon ang kanyang kaluluwa. Naramdaman ko ang paglamit ng buhok kong katawan, isang halo ng takot, kalituhan, at hindi may paliwanag na pangungulila ang umusbong sa aking dibdib. Namatay ang aking tunay na ama sa harap ko sa isang marumi at inabandonang lugar matapos ang ilang dekada ng pagkakawalay. Dahan-dahang tumayo si Tatay Eduardo mula sa pagkakaluhod. Maingat niyang inabot ang mukha ni Thomas at ipinikit ang mga mata nito. Pagkatapos, nag-antanda siya at bumulong ng isang maikling panalangin para sa kaluluwa ng pumanaw. Ang aking ina ay nakayuko lamang, umiyak ng tahimik, ang balikat ay patuloy na nangingini. Ngunit hindi ko maalis ang aking paningin sa ilalim ng kama. Ang kanyang huling hininga, ang kanyang huling lakas ay iginugol niya upang ituro ang lugar na iyon. Ano ang naroon? Ano payat ang tinutukoy niya? Kahit nangingini ang aking matuhod, iginapang ko ang aking sarili palapit sa lumang kama. Ang sahi na semento ay magaspang ay puno ng makapal na alikabo. Nang yumuko ako ay sumili sa ilalim, nakita ko ang itinuturo niya. Kabandang sulok, malapit sa paanan ng dinding, may isang bahagi ngang semento na tila sinadiyang, basagin at tabunan muli ng mapinong bato at alikabo. Tatay Eduardo, mayroon nga po rito, nanginginig kong tawag. Lumapit si Tatay Eduardo. Kinuha niya ang isang lumang kutsara na kalawangin na nakapatong sa mesa at tinulungan akong kutkutin ang basak na semento. Hindi na tagal, lumitaw ang isang lumang lata ng biskuit. Kulay ginto ito dati, ngunit ngayon ay nababalot ng kalawang at alikabo. May nakapulupot na itim na gumasa paligid nito upang hindi basta-basta mabuksan. Inabot sa akin ni Tatay Eduardo ang lata. Ang bigat nito ay tila naglalaman ng nga bato. Lumapit din ang aking ina, pinunasan ang kanyang nga luha at tiningnan ang hawak ko na may halong kaba epek asa. Buksan mo, Maria, mahinang utos ng aking ina. Nangingini ang aking madaliri habang tinatanggal ko ang marupok na goma. Nang idikla ko ang takip ng lata, isang amoy ng lumang papel at alkemfo ang sumabog sa hangin. Saluk, tumambak sa amin ang ilang patungang pagang papel na mayos na nakatali, ngunit hindi iyon ang nakakuha ng aking atensyon. Sa ibabaw nga pera, may isang makapal na libetang pangbangko at tatlong lumang sobre na kulay kapa. Kinuha ko ang unang sobre. Sa ibabaw nito, nakasulat ang aking pangalan, Maria. Ang sulat kamay ay magulo, nanginginig, at tila isinulat ng isang taong nahihirapan. Pinunit ko ang dulo ng sobre at hinugot ang nakatiklop na papel sa loob. Naninikip ang aking dibdib habang binabasa ko ang unang ngalinya. Anak kong si Maria, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako sa mundong ito at sa wakas ay natapos na ang aking paghihirap. Patawad kung naging isang halimaw ako sa iyong paningin. Patawad kung kinailangan ko kayong saktan ng iyong ina upang tuluyan kayong lumayo sa akin. Tumulo ang luha ko sa papel. Bakit niya kami sinaktan para lumayo kami? Ipinapatuloy ko ang pagbabasa ng malakas. Ang boses ko ay basa at nanginginig. Hindi alaang sumira sa aking katinuan, Maria. Uminom ako gabi-gabi upang pamanhidin ang sakit ng aking katawan. Noong bata ka pa, nakasakit ang iyong lolo at nalubok tayo sa utang sa isang malupit na samahan ng nakpapautang. Binalaan nila ako na kukunin nila kayo ng ina mo at ibebenta kung hindi ako makakabayad. Dahil wala akong pinaaralan at walang trabaho, gumawa ako ng isang kasunduan. Ibinenta ko ang aking sariling bato at kalaunan ay bahagi ng aking atay sa kanilang patagong pagamutan upang mabayaran ang aking utang at mailigtas kayo. Napasinghap ang aking ina. Napahawa siya sa kanyang dibdib, halos mawala ng hininga sa kanyang narinig. Nakita ko ang pakbaksak na luha mula sa mga mata ni Tatay Eduardo.
Ang nga pakla na nakita ninyo sa aking tiyan nung bata ka, ipinapatuloy ko ang pagbabasa. Hindi iyon dahil sa pakikipaawi sa lansangan. Iyon ay ang matahin na hindi gumalin na maayos. Pagkatapos ni huling operasyon, sinabihan ako na hindi magtatagal ang aking buhay dahil sa lason sa aking dugo. Alam kong hindi ninyo kakayanin kung makikita ninyo akong unti-unting namamatay at alam kong hindi kayo alis sa piling ko hanggang sa dulo. Kaya kinailangan kong maging masama. Kinailangan kong magalit, manakit, at medjing lasenggo. Kailangan ninyong kamuhian ako upang humanap kayo ng mas magandang buhay na malayo sa akin. Bumaksa ako sa sahi, ang halimaw na kinamumuhian ko ng buong buhay ko. Ang lalaking pinataguan namin ng aking ina ay isinakripisyo ang sarili niyang laman at dugo upang mabuhay kami ng malaya. Biniyak niya ang sariling katawan upang mabuo ang aming kinabukasan. Ngunit ang pinadulungang liham ay may nakasulat na isang bagay na napatigil sa paikot ng aking mundo. Binasa ko ang huling talata at ang bawat salita ay tila yelo na pumasok sa aking nga ugat. Ang perang na salatang ito ay ang natira sa aking pinabentahan. Ibinilin ko iyan para sa iyong kinabukasan. Ngunit Maria, may isang bagay na kailangan mong malaman tungkol sa lalaking nagligtas sa inyo. Ang doktor na natanggal ng aking malamang loob sa madilim na paggamutang iyon, ang taong nabigay sa aking ng perang ito kapalit ng aking buhay. Naputol ang aking pagbabasa. Tiningnan ko si Tatay Eduardo, ang lalaking palagi kong tinatawa na ama, ang taong naahon sa amin sa kahirapan. Nakatitik siya sa akin. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay at ang kanyang nga mata ay nanlaki sa matinding gulat. Sino nga ba talaga ang lalaking nakatayo sa aking harapan? Binalot kaming isang nakakabinging katahimikan sa lubing maliit na kwartong iyon. Kahit ang ugong ng lumang ventilador ay tila naglaho sa aking pandinig. Ang kaisa-isang naririnig ko ay ang sarili kong mabilis at mabigat na pahinga. Nakatiti ako kay Tatay Eduardo, ang lalaking nabigay sa amin ng magandang buhay, ang lalaking palaging may mainit na yakap, ang taong itinuring kong tunay na bayaning ng aming pamilya. Ngayon, ang kanyang mukha ay parang isang estrangherong hindi ko kilala. Ang pagkamutla ng kanyang pisngi at ang panginginig ng kanyang galabi ay isang malinaw na pag-amin sa katotohanang nakasulat sa lumang papel. Ibinaba ko ang aking paningin sa sulat at binasa ang huling pangalan na hindi ko natapos kanina. Ang doktor na natanggal ng aking mga lamang loob sa madilim na paggamutang iyon, ang taong nabigay sa akin ng perang ito kapalit na aking buhay, ay ang lalaking kinakasama ngayon ng iyong ina, si Eduardo. Binasa ko ito ng malakas. Ang boses ko ay nangiinig, pumipiyo at bawat pantik ay tila lason na lumalabas sa aking bibig. Bumasa ang aking ina sa sahig. Napahagulgol siya at napatakip sa kanyang bibig, hindi makapaniwala sa narinig. Tiningnan niya si Eduardo, ang asawang minahal niya ng buong puso sa loob ng maraming taon, ang lalaking naging sandigan niya nung panahong gusto na niyang sumuko. Eduardo, totoo ba ito? Tanong ng aking ina, ang kanyang boses ay punong pihati at pakalito. Ikaw ang kumuha ng bahagi ng katawan ni Tomas? Napaatras si Tatay Eduardo. Ang kanyang mata ay naapoy sa halo-halong emosyon, takot, hiya at malalim na kalungkutan. Pilit niyang iniiling ang kanyang ulo habang nakatingin sa aming dalawa. Hindi lahat ng naisip ninyo ay totoo, Rosa. Maria, parang awan ninyo, makinig kayo sa akin, pakiusap niya. Nakalahat ang kanyang nanginginit na kamay na tila gustong yakapin ang aking ina, ngunit hindi niya magawa dahil sa pada ng katotohanan na namagitan sa amin. Isa akong manggagamot. Oh! Nang panahong iyon, bago tayo nakakilala, nagtatrabaho ako sa isang pribadong klinika na lihim na gumagawa ng gaganong operasyon. Ngunit hindi ako ang naalo sa kanya, Rosa. Hindi ko siya pinilit. Siya ang lumapit sa amin. Desperado siya. Kailangan niya ng malaking pera upang mabayaran ang taong nagbabanta sa buhay ninyo. At ginamit mo ang pagkakataong iyon.
Sigaw ko, hindi ko na mapigilan ang galit na sumasabog sa aking dibdib. Wala akong pakialam kung marinig kami ngang gakapit bahay. Binayaran mo siya, hiniwa mo ang kanyang katawan. Tapos ano? Kinuha mo rin ang kanyang pamilya. Planado mo ba ang lahat ng ito, Tata Eduardo? Kaya mo ba kami tinulungan ni Ina dahil inusi ka ngang iyong budi at gusto mong mahugas ng kamay? Umiyak ng malakas si Tatay Eduardo. Ang matipunong lalaking palagi kong sandalan ay biglang gumuho at naging isang mahinang nilalang sa harap namin. Lumuho siya sa maruming sahi, kaharap ang walang buhay na katawan ni Tomas. Hindi ko binala na kuning kayo. Humahagulgol niyang sagot na kayo ko ang ulo habang nakahawa sa kanyang dibdib. Na makita ko si Thomas na naghihirap pagkatapos ng huling operasyon, palagi niyang kinuwento ang mag-ina niya. Umiyak siya gabi-gabi. Pinakiusapan niya akong hanapin kayo. Gusto niyang siguraduhin na ligtas kayo na nagamit ninyo ang perang ibinigay niya para makabaya sa utang. Nang hanapin ko kayo, nakita ko ang ina mo, Maria. Nakita ko si Rosa na naglalabas sa gilid ng kasada. Puno kasa ang mukha dahil sa papapanggap ni Thomas na siya ay masama. Naawa ako. Gusto kong tumulong bilang kabayaran sa ginawa ng aming pagamutan sa kanya. Kabayaran? Umalingaw-ngaw ang boses ng aking ina. Mapay at puno ng pangungutya. Kaya mo ba ako pinakasalan dahil sa awa, dahil sa utang na loob sa lalaking dahan-dahan mong pinatay sa operating table? Minahal kita, Rosa. Minahal ko kayo ni Maria ng higit pa sa sarili kong buhay. Sigaw ni Tatay Eduardo. Ang mata niya ay nak mamagkaawa. Inayos ko ang buhay ninyo. Ibinigay ko ang lahat na kaya kong ibigay para mabura ang sakit ng nakaraan ninyo. Naging makasarili ako dahil hindi ko sinabi ang totoo. Natakot ako nakapat nalaman mo kung saan galing ang pera ko at kung paano tayo pinatakbo ng tadhana. Pandidirihan mo ako at iwan mo ako. Tiningnan ko ang lata sa sahig. Ang mga lumang perang papel, ang perang kapalit na laman at dugo ng tunay kong ama. Ang buong buhay ko, ang paaral ko, ang mamahaling damit ng aking ina, ang aming magandang bahay, ang lahat ng ito ay nabili gamit ang buhay at sakripisyo ni Thomas at pinakinabangan naman ng lalaking nahiwa ng kanyang laman. Hindi ko na kaya, parang umiikot ang buong kwarto, nakakasuka. Ang halo-halong amoy sa lukang silid at ang katotohanang sumabo sa aming harapan ay masyadong mabigat para dalhin ng isang simpleng pamilya. Naisip ko na tapos na ang lahat ng pasakit na ito na ang pinakamalalim na sugat na matatanggap namin sa araw na ito. Ngunit may napansin ako sa loob nga lata. May dalawa pang sobre na kulay kape na hindi ko pa nabubuksan. Kinuha ko ang ikalawang sobre habang patuloy sa paiya ang aking ina at si Tata Eduardo. Wala itong nakasulat na pangalan sa labas. Nangingini ang aking nga daliri nang punitin ko ang dulo nito. Nang hugutin ko ang laman, nakita kong hindi ito isang liham. Isa itong lumang dokumento, naninilaw na at malutong. May malaking tata itong isang sikat na bahay sanglaan mula sa aming lumang probinsya at sa ilalim nito ay may kalakip na isa pang papeles, isang sertipiko na may selyo ng gobyerno. Nanlaki ang aking mamata habang binabasa ang manilalaman nito. Nanuyo ang aking lalamunan at halos tumihil ang paktibok na aking puso. Ang dokumento ng malaking pagkakautan na nabanggit ni Thomas sa kanyang liham ay hindi nakapangalan sa kanya. At hindi rin ito nakapangalan sa aking lolo tulad na kwento nga aking ina. Ang pangalan na nakapirma bilang umutang ng ₱1,000,000 ay walang iba kundi si Rosa, ang aking ina. At ang ikalawang papeles ay isang sertipiko ngang paampon kung saan malinaw na nakasulat na ako ay hindi tunay na anak nina Thomas at Rosa, kundi isang batang binili nila bilang pambayad utang sa isang mayaman at makapangyarihang pamilya nun. Tiningnan ko ang aking ina, nakatingin din siya sa hawak ko, nawala ang kanyang pag-iyak. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang kakaibang takot na bumalot sa kanyang mukha. Isang takot na mas matindi pa sa naramdaman niya kanina kay Tata Eduardo. Ina, tawa ko. Ang boses ko ay halos isang hangin na lamang. Ano ang ibig sabihin ng dokumentong ito? Bakit nakapangalan sa iyo ang napakalaking utang bago pa man nakasakit si Lolo?
At bakit nakasulat dito na hindi mo ako tunay na anak? Sino ba talaga ako ina at bakit kinailangan bayaran ni Thomas ang utang mo gamit ang sarili niyang buhay? Bumaksa ang nga balika na aking ina. Ang takot na nakapinta sa kanyang muka ay tila isang sumpa na matagal na niyang pinatataguan at ngayon ay tuluyan na siyang inabutan. Tiningnan niya ako, ang kanyang nga mata ay nagmamakaawa, ngunit alam niyang hindi na niya may tatago ang katotohanan. Ina, sumagot ka, pauli ko, ang tinik ko ay nangingini, ngunit puno ngang papupumili. Sino ako? Bakit ginawa ni Thomas ang lahat ng ito para sa utang mo? At bakit hindi mo ako tunay na anak? Huminga ng malalim ang aking ina. Ang bawa pahugot ni ng hangin ay tila punyal na nakatara sa kanyang dibdib. Tumulo ang kanyang nga luha sa maruming sahig na nakahalo sa alikabok. Hindi ka namin kadugo, Maria, panimula niya. Ang kanyang boses ay basa at punong pihati at ang utang na iyon, ang milyong pisong iyon ay hindi dahil sa sugal o luho. Iyon ang halaga na iyong buhay. Napahawa ako sa gilid ng kamo upang hindi ako tuluyang bumaksa ang halaga ng aking buhay. Napatuloy ang aking ina sa paiyak habang inaalala ang madilim na nakaraan. Bago pa man kami mapakasal ni Thomas, nagtatrabaho ako bilang isang alila sa isang napakayaman at makapangyarihang pamilya sa aming probinsya. Ang pamilya na asendero na nakmamayari ng malalawa na lupain, malupit ang asawa ng aking amo. Nang mabuntis ang isa pang katulong dahil sa pangahalay ng aming amo, nabanta ang kanyang asawa na ipapapatay niya ang sanggol sa oras na isilang ito upang walang maging anak sa labas na magmamana ng kanilang yaman. Taningan akong aking ina, ang kanyang gamata ay puno kamamahal ngunit nababalot kang matinding lungkot na tumatago sa aking kaluluwa. Ang sanggol na iyon ay ikaw, Maria. Namatay ang iyong tunay na ina sa pangangana dahil sa panghihina at kawalan ng mayos na gamot. Ng gabiring iyon, inutusan ako ng asawa ng amo natin na iligpit ka. Itapon sa ilo upang hindi na makita pa at tuluyan ng mabaon sa limot ang kasalanan ng kanyang asawa. Ngunit nang makita ko ang iyong malili na kamay at inosenteng mukha habang natutulo, hindi ko kinaya. Bainit kita at tumakas ako sa kalagitnaan ng gabi. Pinakinggan ko ang bawat salita, ang aking paningin ay nanlalabo dahil sa luha, ang aking pinamulan ay isang kwento ngang kalupitan, kasakiman at patakas. Ngunit nahuli nila kami matapos ang ilang araw, patuloy ngang aking ina, humihikbi at halos hindi na makahinga. Ikukulong sana nila ako at ibebenta ka sa isang sindikato sa Maynila. Doon dumating si Thomas. Siya ay isang simpleng magsasaka lamang sa lupain ng gaasendero na matagal nang may lihim na patingin sa akin. Nang malaman niya ang nangyari, lumuhod siya sa harap ng malupit na pamilyang iyon na makaawa siya. Upang mapalaya tayo, inako niya ang isang gawa-gawang utang na umabot sa 1,000,000 piso na sadyang ipinatong sa pangalan ko bilang kaparusahan. Isang halagang kahit kailan ay hindi mababayaran ng isang tulad niya na nabubuhay lamang sa patatanim. Napatingin ako sa walang buhay na katawan ni Thomas sa ibabaw ng kama. Ang payat at tuyot na lalaking ito, ang halimaw na palagi kong sinusumpa simula nung bata pa ako, ay isang tunay na bayani. Isang lalaking naalay ng kanyang buong pagkatao, kanyang dignidad at ng kanyang kinabukasan para sa isang babaeng minamahal niya at sa isang sanggol na hindi naman kanya. Kaya niya, ibinenta ang kanyang laman, bulong ko, ang aking maluha ay walang pati sa paagos, dumadaloy sa aking lik hanggang sa aking damit, para bayaran ang utang na iyon at mailigtas tayo mula sa kamatayan. Tumango ang aking ina, pumunta kami rito sa Maynila upang matago, subalit patuloy kaming pinaghahanap ng asendero. Na unti-unting mamatay ang katawan ni Thomas dahil sa mga palpak na paghihiwa sa kanya mga lamang loob upang makapera, nalaman niyang hindi na niya tayo mapoprotektahan ng matagal. Unti-unti na siyang inubos ng hlason sa kanyang duho. Kaya gumawa siya ng paraan upang kamuhian natin siya upang tayo na mismo ang lumayo at makahanap ng ibang taong kayang magbigay kaligtasan. At iyon ay si Eduardo.
Tiningnan ko si Tatay Eduardo na tahimik pa ring umiyak sa isang sulok, nakaluhod at nakatakip ang mapalat sa kanyang muha. Ngayon, naintindihan ko na ang lahat. Tinanggap ni Thomas ang pagiging demonyo sa aming paningin upang melapit kami sa isang taong may kakayahang itago kami. Isang magagamot na may pangalan at may kakayahang bigyan kami ng panibagong buhay na malayo sa pang-api. Wala na ako maramdamang galit para kay Thomas. Ang natira na lamang sa aking dibdib ay isang napagkalalim na pangungulila pasasalamat at isang matinding pagsisisi na tila dumuduro sa aking nabuto. Nasayang ang buong buhay ko sa pakamuhi sa taong nagbigay ng pinaadalisay na paibig sa amin. At mangyayakapin ko ang malamig na katawan ni Thomas upang humingi ng libu-libong kapatawaran nang biglang mapadako ang aking paningin sa loob ng kalawanging lata na naiwan sa sahig. Mayroon pang isang sobra. Ang ikatlong sobra na kulay kape. Nakatago ito sa pinakailalim, binalot ng isang luma at itim na panyo, wala itong maka o anumang dumi kumpara sa ibang manggagamit sa loob ng lata. Dahan-dahan kong inabot ito. Nang mapansin ng aking ina ang aking ginagawa, biglang nanlaki ang kanyang mata at umikas ang kanyang nanginginit na kamay upang pigilan ako. Huwag, Maria! Sapat na ang nalaman mo, huwag mo nang buksan iyan. Pakiusap, tama na? Sigaw niya. Ang kanyang tini ay nababalot ng isang matinding pakataran taip panlalamig na hindi ko pa nakikita sa kanya kailanman. Ngunit huli na, hawak ko na ang sobre at sa ibabaw nito may nakasulat na isang pangalan, hindi pangalan ko, hindi pangalan ni Thomas at hindi rin pangalan ng aking ina. Ang pangalang nakasulat ay ang pangalan ng malupit na asendero mula sa aming probinsya, ang mayamang lalaking bumunti sa aking tunay na ina at nagpataw sumpa sa aming buhay. At sa ibabang kanyang pangalan, may nakalakip na isang maliit at kupas na larawan ng isang batang lalaki na nakangiti kasama ang asenderong iyon sa harap ng isang malaking mansyon. Tiningnan ko ng maigi ang mukha ng batang lalaki sa lumang larawan. Nanlami ang buhok kong katawan at tila tumigil ang pag-agos ng dugo sa aking mga ugat. Pakiramdam ko ay pinasakluban ako ng langit at lupa. Tiningnan ko si Tatay Eduardo na ngayon ay dahan-dahang naangat ng kanyang mukha mula sa pagkakayuko. Ang mukha ng batang lalaki sa larawan ay walang pinakaiba sa mata, hugis ng panga, at ngiti ng laking nasa aking harapan. Tatay Eduardo. Nanginginig kong tawa sa kanya. Halos hindi ko may buka ang aking malabi sa tindingang kaba at kalituhan. Bakit narito ang larawan mo noong bata ka kasama ang lalaking napahirap sa amin? Ano ang tunay mong kinalaman sa pamilyang gustong pumatay sa akin? Napatitik ako kay Tatay Eduardo, ang kanyang mabalika na dati ay matipuno at sumisimbolo sa aming kalitasan ay tuluyan ng nanghina at bumaksa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi habang patuloy na umaagos ang kanyang luha sa maruming sahig. Ang lalaking nasa larawan, panimula niya, ang boses ay parang galing sa ilalim ng lupa, ang asenderong nakpataw ng sumpa sa inyong buhay, ang halimaw na nakpapatay sa iyong tunay na ina ay ang aking ama. Napasinghap ang aking ina. Napahawa siya sa kanyang lalamunan at napaatras hanggang sa sumandal ang kanyang liko sa malamig na pader. Ang kanyang mata ay nanlaki sa matinding gulat at pandidiri. Anak ka ni Don. Hindi maituloy ng aking ina ang pangalan dahil sa matinding takot na muling bumalo sa kanyang dibdib. Kaya pala palagi mong iniwasan ang katanungan ko tungkol sa iyong pamilya at nakaraan. Asawa ko ang mismong dugo nga taong natula sa amin sa impyerno. Tumango si Eduardo, hindi magawang salubungin ang paningin ng aking ina. Lumaki ako na saksi sa kalupitan ng aking magulang Rosa. Nang malaman ko na may pinatay silang isang walang kalaban-labang katulong dahil nabuntis ng aking ama, at iniutos ng aking ina na itapon ang sanggol sa ilo upang walang maging kahati sa yaman ang aking nakatatandang kapatid, isinumpa ko ang aming pamilya. Lumayas ako. Tinalikuran ko ang maruming yaman ng aming angkan na aral ng panggagamot gamit ang sarili kong pawis at itinago ko ang aking tunay na pagkatao sa ilalim ng ibang pangalan.
Taininan ako ni Eduardo, ang kanyang nga mata ay puno nga matinding pangungulila awa at isang malalim na pagmamahal na ngayon ay nakaroon ng panibago at mas mabigat na kahulugan. Nang makita ko si Thomas sa madilim na pagamutan sa Maynila, patuloy ni Eduardo, at marini ang kanyang kwento habang na mamakaawa siyang ilitas ang kanyang mag-ina, pinatakpi-takpi ko ang lahat. Ang babaeng alila na tumakas. Ang sanggol na iniligtas nila at pinalaking parang tunay na anak. Nalaman kong ikaw iyon, Maria. Ikaw ang sanggol na ipinapatay ng aking sariling ina. Ikaw ay ang aking kapatid sa labas. Parang binayong ng napakalakas na hangin ang aking buong pagkatao. Kapatid! Ang lalaking kinilala kong amo sa loob ng maraming taon. Ang taong palaging na alaga sa akin ay ang aking tunay na kapatid. Kinailangan kong gawin ang lahat upang maprotektahan ka, Maria, patuloy ni Eduardo. Humahabang palapit sa akin ngunit hindi niya magawang hawakan ang aking kamay. At ikaw, Rosa, kayo ang biktima ng aking pamilya. Ginugol ko ang aking buhay upang hanapin kayo. Nang makita tayo, pinakasalan kita, Rosa, hindi lamang dahil sa minahal kita ng lubusan, kundi upang ilagay kayo sa ilalim ng aking proteksyon. Sa ilalim ng pangalan ko bilang asawa ko, walang sinuman mula sa aking mga kamaanak ang maghihinala. Ibinigay ko ang lahat ng karangyaan sa inyo bilang pambaya sa buhay na ninakaw ng aking ama mula sa iyong ina Maria. Bumaling si Eduardo sa walang buhay na katawan ni Thomas na nakahiga sa kama. Alam ni Thomas ang lahat. Sinabi ko sa kanya ang totoo nung nasa bingi na siyang kamatayan sa huling operasyon niya at pumaya siya. Ibinigay niya ang lahat ng karapatan sa akin dahil alam niyang ako lang ang may kapangyarihan upang itago kayo sa mga halimaw na kadugo ko. Napanggap siyang masama upang itulak kayo palayo, patungo sa aking nga kamay. Napakasakit ng katotohanan. Ang aking pahinga ay naging mabigat. Lahat ng taong nasa kwartong ito ay nagbuwis ng kanilang sariling kaligayahan at kaluluwa para lamang mabuhay ako ng malaya. Si Rosa na isinuko ang kanyang kabataan at kalayaan para tanggapin ang isang napakalaking utang na hindi kanya upang iligtas ang isang sanggol na hindi niya kadugo. Si Thomas ang magsasakang tinanggap ang put at sumpa ko at napahiwang ng sariling laman hanggang sa maubos ang kanyang buhay para maging pantubos sa aking kinabukasan. Si Eduardo ang aking sariling kapatid na napanggap bilang asawa at ama, nagimagsik sa kanyang sariling pamilya at binuhat ang kasalanan ng kanyang ama upang maging kalasa namin. Napaluhod ako sa sahig. Hinawakan ko ang malami at magaspang na kamay ni Thomas at sa kabilang kamay ay inabot ko ang nangingini na palat ng aking ina. Si Eduardo ay lumuhod din sa tabi namin at niyakap kaming dalawa ng mahigpit. Walang salita ang makakapaglarawan sa bigat at sakit ng sandaling iyon. Ang maliit at mabahong kwartong ito sa Tondo ay naging saksi sa pinakadalisay, pinakamadugo at pinakamasakit na paibig na maring ibigay ng isang pamilya. Tiningnan ko ang mga mukha nilang tatlo. Ang aking mundo ay ganap na nagbago, wala ng mga kasinungalingan at mga lihim. Ngunit ang bigat ng katotohanan ay tila isang krus na kailangan kong pasanin habang buhay. Patawad, paulit-ulit kong bulong sa hangin. Hindi ko alam kung para kay Thomas ba, kay Rosa o kay Eduardo. Ngunit habang makakayakap kami ay umiyak sa loob ng maruming silit na iyon, isang napakalami na hangin ang umihip mula sa labas. Ang lumang pinto ng kwarto na kanina ay mayos naming isinara ay dahan-dahang bumukas ng walang lumilihang anumang ingay. Napatingin kaming tatlo sa pintuan. Isang aninong ang matangkad na lalaki ang tumambat sa madilim na pasilyo. Nakasuot siya ng mamahaling barong. Ang kanyang nga mata ay nanlilisi sa galit at nakatitik ng direkso sa amin. Sa likuran niya ay may dalawang lalaking may hawak na patalim. Napatigil si Eduardo sa paiyak. Nanlaki ang kanyang nga mata at namutla ang kanyang mukha na tila nakakita ng isang demonyo mula sa impyerno. Kuya, bulong ni Eduardo ang boses ay nangingini sa matinding kilabot at kawalan ng paasa.
Sino ang lalaking ito mula sa madilim na nakaraan ni Eduardo at bakit niya kami natagpuan sa mismong oras na pumanaw ang tanging taong nagligtas sa aking buhay? Hanggang saan ang kayang gawin ng kalupitan ng kanilang dugo upang bawiin ang buhay na ipinaglaban nilang lahat para sa akin?